Umaasa ang mga pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings na makakamit na nila ang hustisya ngayong lilitisin na ng International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Positibo ang naging reaksyon ng pamilya ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killings sa naging pagkilos ng ICC laban sa kampanya ng War on Drugs sa Pilipinas. Nais rin nilang magkaroon ng pagkakataong makapagsalita sa paglilitis ng ICC sa dating Pangulo. Samantala, ginugunita ngayong araw ni Jane ang ika-8 taong anibersaryo ng pagpaslang sa kanyang mister na si Michael na isa sa libo-libong biktima ng AJK. 8 taon na po kasi nitong March 20, 2025 ang kanyang ika-8 taong death anniversary. Simula po nang mamatay siya hanggang ngayon po, inahanda ko na yung sarili ko sa kung ano man yung mararamdaman, gagawin at yung expectation po ng lahat ng mga pamilya ng biktima. Lulungkot po ako every time po na magsasalita ako. Mas naaalala ko po siya ngayon. Mas nararamdaman ko po yung paghihirap ko simula po ng araw na mawala siya hanggang ngayon. Mas nahihirapan, mas nasasaktan. At mas yung sakripisyo po ngayon dahil kailangan ko pong maging ganito yung mundo ko. Hindi ko po alam kung gaano katibay po yung kalooban ng anak ko. Lalo pa pag pinaparatangan po hanggang ngayon yung tatay nila, yung papa nila. Mas naaapektuhan po ako doon kung ano yung maramdaman ng anak ko. Hindi na lang po ako, kasi kung ako po, hindi po ako titigil. Nilinisin ko po yung pangalan ng asawa ko at hindi po ako titigil na manawagan ng hustisya. Makamit namin ng hustisya. Pero nabawasan na yung takot mo, Jane? Mas takot po ako sa kung wala development po. na ito? Mas takot po ako kung wala po akong gagawin, wala po akong sasabihin dahil mas nakakatakot po yung nangyari sa amin ng mga panahon na yun. Na hindi ko po alam yung gagawin ko at hindi po namin alam kung saan kami kukuha ng kakainin namin. Kasi jeepney driver po yung asawa ko. Alam niyo naman po yung buhay ng jeepney driver. Mas takot po ako doon. Kaya kahit po natatakot ako ngayon sa sarili kong buhay, tuloy na po yung laban na to. Sa puso mo ba kailangan mo magpasalamat kay Pangulong Marcos sa desisyong itong pag-aresto kay Duterte? Sige po. Pasalamat, tingin ko hindi po pasalamat kung hindi pagkilala po sa ginawa niya na pag-cooperate sa Interpol o sinasabi po na kaya po naman nangyari itong lahat ng ito at na-aresto si dating Pangulong Duterte at nadala po siya sa Netherlands ay dahil na rin po sa basbas ng gobyerno. Mas doon po sa pagkilala na kahit po papaano ay meron po siyang ginawa para sa mga pamilya ng biktima. Kasi yun naman po talaga yung dapat.